marhay na pagkaudto po sa Indogamos mga kabarangay na padagos po naghahanat kan sa tuya na programa digdi po sa Bicol TV Sorsogon ang Pulis Kasanggayahan in Focus kung saan nag-e-ere po kita live sa Bicol TV Facebook page siring man sa iba pa po na FB sa Sorsogon PPO nagpapatag po kita minsan. Ang programa ta po digdi sa Bicol TV nahihiling kita live kada alternate na Biyernes duwang beses ang pag-eerita pero na pwede nindo mahiling ang programa ta i-review sa FB kan Bicol TV Sorsogon. Hatod po ini sa Indo kan Sorsogon Police Provincial Office sa pamamayo po kan sa tuyan ng Provincial Director si Police Colonel Alex C. Daniel siring man po sa iya po ng mga staff officers and of course ang bilog na persa kan Police Kasanggayahan. Kami po baga na nagkakadirestino digdi sa probinsya ni Sorsogon an apod sa Muya Police Kasanggayahan kung saan sa programa ta nagkakaiga po kita nin mga katabang sa pagtataonin mga impormasyon sa Saindo hali man po sa Saindo na mga areas of responsibility. Ang pag-iimbitaran ta po ang mga police stations, mga unit kan sa tuya po na Sorsogon Police Provincial Office. Sige po ngunyan makakaibahan ta ang 5 na mga police stations asin ang saro na unit ang First Mobile Force Company na nakabase po dyan sa Gubat, Sorsogon. Kung saan magtatao po sinda kan sa na mga accomplishments asin mga activities asin mga programa, activities nagigibuhon pa sa mga masunod na aldaw. Pwede po kamo partisipar sa satuyan na programa sa paagi po nin pagko-comment and share like man po ang sa tuya na programa ngunyan ang sa tuya po na episode ngunyan na madali na matapos na 2024 madali unsa na mga kabarangay na lumipas ang panahon ang aldaw ang oras malangan pirang taon na kita na nag-e-ere digdi sa Bicol TV panahon pa kan nagkapira ng provincial director sa tuya na nagtukaw diyan sa Sorsogon PPO pero na-maintain niya to sa tuya na programa piga ko continue si Sayman na provincial director ang magtukaw sa mga masunod nga niya to mga kabarangay na na program siguro next year maimbitaran ta sa tuya mismo na provincial director na makasabay sa satuya na programa live sasabayan ta po siya hihiriton ta na maimbitaran siya na makasabay sa satuyang programa kailang talagang ngunyan di kita makasingit at talagang bisihunon ang satuya na provincial director. Sige, inuton ta ngunyan na programa niya to ang na magtatao man in mga impormasyon ali sa inda na area of responsibility ang Dunsol Municipal Police Station sa paagi kan sa indang pikad personnel. Siring man sa pangaran kan sa inda na Chief of Police, siya Police Captain Jason M. Regaspi. Sige partner, ikan na po ang magpamidmid ka na sa imo na sa diri. Maray na hapon po. Ako po si Corporal John Patrico Bacog sa Dunsol Municipal Police Station. Bali ihatag ko po niyan sa amo na accomplishment, activities and mga ginigibo para mamantinaraan sa amo na katuninungan o katahimikan sa samo na banwaan. So last December 11 nakahuli po kami ng by virtue of warrant of arrest
s- n- for the crime of PD 1602. So, nahuli po yon sa noong December 11 sa Barangay Pangpang, Dunsol, Sorsogon. Nahuli po siya sa tulong ng, syempre, ng ating community, yung mga sabipats natin. Nahuli po siya as tip or ibinigay yung impormasyon na naandun siya ngayon sa isang barangay. Anong kaso, partner? Anong kaso? PD 1602 po. 1602? Illegal gambling? Yes po. Ah. So, and sa activities naman na ginagawa namin sa Dunsol, syempre, daily ginagawa namin yung barangay visitation, na every time na nagbibisita kami sa barangay is nire-remind namin sila na maging alerto, especially ngayong holiday season, kasi maglalabasan na naman ngayon yung mga masasamang loob na mag-take opportunity kung saan yung iba magbabakasyon, walang matitira sa bahay. So, yun yung mga tinitingnan ng mga kawatan eh. And nire-remind namin sila na mag-conduct ng patrolling sa mismong barangay nila, kasi yun yung pinaka-effective way para hindi natin para maiwasan yung mga ganong nakawan. And nire-remind din namin yung mga establishments, especially yung mga tindahan and gasolinahan, kasi doon yun talaga ang primary target ng mga kawatan eh. So nire-remind namin sila na maging security conscious sa sarili nila, sa area nila, para walang mangyaring nakawan sa lugar mismo nila. So nire-remind din namin ngayon yung mga every family na maging aware na sila, kasi this holiday season maging na maiwasan na din yung krimen, kasi ngayong panahon mas lalong tumataas yung krimen na nangyayari, especially sa may mga okasyon na, so, lalabas na naman yung mga paputok, nire-remind namin yung parents para i-remind nila yung mga anak nila na iwasan yung mga ganun, at para maiwasan yung mga aksidente. Oo. May iwasan natin yan, partner, sa ating mga area. Of course, sana ngayong Pasko, ang ating gagawin, syempre, yung sa pagpapatrol natin, pagpapatrolya, pagre-remind natin sa mga tao sa barangay, sa mga nakakasalamuhan natin sa ating area, maiiwasan yan. Hopefully, ngayong darating na pagsalubong sa bagong taon, wala tayong maging casualty. Target natin palagi ang zero casualty sa ating mga area na biktima ng mga paputok. At of course, maiiwasan din ang mga ganitong yung mga laslas, mga bag sa mga matataong lugar, ang mga theft incidents, sa tulong po ng ating mga kapulisan, and of course sa tulong ng mga force multipliers natin na ginagamit sa kanya-kanyang barangay, na nagtutulong sa pulis sa pagpapatrolya sa mga matataong lugar, lalo-lalo na pag sa mga palengke, pag malapit na ang pagbibili ng mga pang Noche Buena, panghanda sa New Year. Ganun po dito sa Sorsogon, sigurado natin na ganun ang ginagawa ng ating mga kapulisan, at kukumustahin pa natin ang ating mga ibang kapulisan sa ibang police station kung ano naman po ang kanilang mga pinaghahanda na ginagawa o gagawin pa para makaiwas tayo sa anumang krimen, may makaiwas ang public sa ating mga masasamang may balak na masasama, may masasamang loob na pwedeng gawin sa oras ng busy ang ating mga
kababayan. Sige, partner, may dadagdag ka pa sa Dunsol? Okay, pasiring kita mga kabarangay. Ali po dyan sa Dunsol, Sorsogon, pasiring kita sa Sarupanyato na kaibahan. Hali po dyan sa Huban Municipal Police Station. Good afternoon po. Ako po si Police Corporal Maricati Abellano ng Human Municipal Police Station po. Ang yano ko po ngayon yung operational accomplishment nung nakaraang linggo at ngayong linggo po. December 3, violation of RA 8048 amended by RA 10593 or yung Coconut Preservation Act of 1995 and violation of RA 9175, yun yung Chainsaw Act of 2002. Noong December 4 naman, may nahuli din po kami yung sa violation of Municipal Ordinance number 01 Section 5C-11 of 2001 or illegal fishing po. December 8, violation of PD 1602, yung illegal gambling po. And December 11, by arrested person with warrant of arrest sa kasong acts of lasciviousness. And nitong December 12, 3 po yung naaresto sa bisa ng warrant of arrest, violation of PD 449 as amended by PD 1602. And sa sa community, patuloy po kami nagbabarangay visitation and school visitation. Pinapaalalahanan po namin yung mga estudyante na mag-iingat, lalo na ngayong pasukan, may pasok pa po, na mag-ingat po sa mga mag-ingat po sa mga po ngayon sa community, kasi may beses po na may nawawalang mga estudyante. Pinagpapaingat po namin sila na hindi basta-basta sumama. Na sa hindi nila kilala. And sa barangay naman po, pinapaalalahanan din namin po sila na mag-ingat din, lalo na ngayon darating na Pasko, na may tendency naman po na gumawa ng masamang krimen yung mga masamang tao, lalo na ngayon na yung iba magbabakasyon sa Manila o sa ibang lugar, na i-secure yung kanilang bahay po. Kung talagang walang maiiwang kapamilya. Yes. Ano? Yes. Sige. May mga pagirumdum pa kita, partner. Hali po dyan sa Banwaan, Ninhuban. Sige. Yan po mga kabarangay ang sa tuya po na kaibahan. Hali po dyan sa Huban Municipal Police Station. Asin sa masunod po niya to na kaibahan pangunyan, hali dyan sa Kasiguran Municipal Police Station. Diyos maray na hapon po tabi sa gabos, lalong-lalo na po sa nag-aantabay didi sa programa sa BTV Bicol. Ako man po si PSSG Michelle Di Jubilo, PICAD PNC o ng Kasiguran Municipal Police Station po. Sa operational accomplishment mi po, sa December 6, nagkaigo po kami Service of Warrant of Arrest to rank number 1 Municipal Most Wanted Person for the crime of statutory rape by sexual assault and for the crime of statutory rape by sexual intercourse. Ngunyan po nasa na ini BGMP na po ini na akusado po. Tapos sa PICAD activities naman po, pareha sa mga nauna na mga bisita tangunya kay iba ko. Padagos po ang pagkonduktar mi kay mga barangay visitation para po maaraman yung mga issues and concerns ng mga barangay sa municipality mi po, para ma-actionan po yan ang mga problema ninda. Tapos mga reminders po, mga security tips, public safety tips. Tapos sa school visitation naman po, dialogue sa mga estudyante regarding po sa yun na nga napagsasabi na deceptive recruitment sa mga CTGs, kasi ang halos tinatarget talaga ninda yan ang mga youth sector mga estudyante. Tapos maging aware din sa drugs, yung ill effects and illegal drugs, padagos na yan na inaano sa tuyang mga estudyante.
Tapos padagos man po ang pagkukundaktar mi na mga business and financial visitations, lalo na po may nagkaigwa ki ano sa kasiguran, may nag-report sa muya na yada na nga niyan mga manluloko lalo unya na Christmas season, tapos Mga budol-budol. paabot ang eleksyon parang ginagamit nila, nagpapakilala na mga invasive na hinaharas yung mga tindahan, mga negosyante, naghahagad sin kwarta. Grabe ang takot sa mga naka-experience sa day. Kaya padagos ang panawagan mi po na di po kamo matakot, mag-report po kamo halimbawa na experience po nindon arog sa da, mag-report po kamo. Mag-report tulos. Di po kamo magpaloko kasi yan, minsan nagpapakilala in pay pero di naman nga di siguro in pay. Siguro iyo lang talaga ito ng scam, mga modus para maglamang lang sa kapwa ninda na naghihinguha, naghahanap buhay, tapos raraw-rawan ninda. Dapat trabaho lang po sin patas. Amo po tas padagas sa ano po sa MAC 24/7 po may duty duman sa muya sa may kasiguran main entrance sa Barangay Adobis. Kung may mga ano po, may mga issues, mga assistance, magrani lang po duman sa muya. Motorist Yun man- Assistance Center. Yes po. Yun man lang po sa kasiguran Pwede po. man partner itao mo ang ang hotline number na kasiguran na Municipal Police Station, and sa mga kabarangay sa kasiguran sa roin sa pigdadarayo na lugar ngunya na panahonin kapaskuhan dahil po magayon man ang sa indang dekorasyon duman sa inda na pigbabantayan na 16K ba ito? 16K roses asin ang dekorasyon sa LGU compound mismo, partner. Kumusta ang banggi diyan sa kasiguran? Sa kasiguran po, bisita na lang po kamo sa kasiguran. Makakasiguro po kamo na magiging peaceful, magiging safe ang pagbisita nindo duman kasi ang PNP tapos ang satuyang force multipliers padagos po yan nagkukonduktar sin mga patrolling para ma-maintain po ang peace and order na wala pong mangyari na mga incidents po. Bisita lang po kamo sa kasiguran, lalong-lalo na po duman sa pier site. Yato po duman ang 16K blue roses, di ko lang aram kung 16 pa ito. Ang pink roses, yan tuman po. Bisita na lang po kamo Bilangon sa mo ito, kasiguran. partner. Makasiguro Baka po kamo magkulang. na secure ang pagbisita nindo duman. Siring man mga kabarangay, ang imbitasyon ta digdi sa Sorsogon City. Ta magayunon po baga ang satuya po na pasyaran digdi sa Sorsogon City, sa syudad din Sorsogon, lalong-lalo na baga dyan sa Capitol Park na may dakulao na Christmas tree, may mga ilaw, ang mga puno. Siring man duman sa Sorsogon Sports Arena na may inaapod na Christmas Village, may mga balay-balay na dakol ang mga pailaw, ang dekorasyon na Sorsogon Sports Arena. So, sa mga maparasyar, mag-ingat lamang po day mahadita, may mga kapulisan kita na talagang nagpapatrolya, nagbabantay sa mga arog kaiyan na pasyaran, lalong-lalo na nga di sa syudad din Sorsogon. Ini ang saro sa mga pigdadayo na lugar digdi sa probinsya nin Sorsogon. Maski nga ni taga ibang lugar, bako taga Sorsogon City, nagduduman po diyan sa sa Capitol Park, siring man duman sa Sorsogon Sports Arena para pa-picture, magpuro pasyar, ang iba magpuro pahingalo, lalong na mga kaakian nagduro dalagan pag banggi baga basta dai lamang po mag-uran. Pagirumdum kung baka bigla mag-uran, magdara pirmi ki kalo o payong o kapote sa indo na pamamasyar, so para madali ang pagtambon duman sa mga sa indo ng mga kaakian, pagtambon, pagpandong pagpandong duman, permisin na dapat may nakaredy na pananggalang sa uran. Taang panahon ngunyan, nabigla na uran, nabigla na init. Kaya mas magayon na permi kita pasiguro. Sige, posiring kita sa sa saro pa niyato na kaibahan. Ali po dyan sa Irusin Municipal Police Station. Good afternoon po sa Intiro. Sa Intiro po na yadi niya ng mga kaupod ko po sa Police Kasanggayahan, headed by our Provincial Director, Police Colonel Alex C. Daniel. Sir,
And then sa Intiro man po na nag-iimod, nagbabati sa ato po programa niyan na Police Kasanggayahan in Focus. Good afternoon po sa ato Intiro. Ako po si Police Colonel Maria Teresa Ubalde from Irusin MPS sa pamumuno man po sa amo mahiguso na Chief of Police, Police Major Voltaire June Pilido. So sa amo po na accomplishment niyan po na bulan na ini, bali nabatog pa lang po ang bulan, pero aram ko po yung ang lambang saro po sa ato is daghanan na din po ang accomplishment. So batugan ko po didi sa rank number 9, Regional Most Wanted Person. So ang kaso po sa di is RA 9165. Sa December 3, 2024 po ini nadako po. Sumunod bang po sa December 12, 2024 na may kasong frustrated homicide. Ini po is nasa other wanted person po ini. Ini po na mga accomplishment na ini, dako-dako po amo pasasalamat sa amo community sa Irusin. Dako-dako po danon sa pag-resolve po sa din mga na crime na ako po nabanggit. So salamatunon po sa mga taga-Irusin man na nagbabati at nag-iimod, dako-dako po amo pasasalamat po sa community. Ang Irusin Municipal Police Station is continuous po sa pag-prevent and pag-control po sa crime. So, paano mo po yun inihimo? Sa uro-adlaw po na amo duty, sa uro-adlaw po na trabaho sin kapulisan san Irusin, permi po kami nasa luwas para i-prevent ang mga crimes or ang would-be criminals na diri po makahimo sin maraot. Ang mga pareho din po sa ibang stations, ang mga establishments, market, banks, mga money changer, kung diin po, kung baga, ang crime pwedeng makumit kasi temptation po. So, yada po kami doon, nag-visibility. Kaya po, kumpiyansa man po kami na diri po basta-basta masasalisihan sa mga irog po sa na crime. But still po, padagos din po ang amo campaign. Nagpo-posting through social media, padumdum sa mga during our visitations, barangay visitations, na doble ingat po kita, lalo na niyan po na mga panahon na ini, during this Yuletide season, ang crime po talaga is ma-elevate. Kung baga, rampant po. Ang mga salise, budol-budol, doon po yun nasulod po na mga irog po sa Dina season. Then, yadto din po na, sabi din po ni Ma'am, ang sa kasiguran po na mayon sin mga papakilala. Opo, nagpapakilala ng mga NPA, mga irog po son, which is sa mga negosyante po sira nagdidirekta. Sa Irusin po, ganun din. May mga reported incidents din po na ganyan. And then, pinapaalalahanan and then ina-advisean din po namin sila na kung halimbawa umulit pa ng ganong mga incidents, report po agad. Kasi very alarming din yung mga pangbabanta na ginagawa nila, na papasabugin nila yung establishments, yung mga ganon po. Kaya medyo ano po talaga kami ngayon sa pag-intensify po ng anti-criminality campaign po dahil po sa mga ganyang modus po ngayong mga season na ito. And then sa another one din po sa PICAD accomplishment din po namin. Bali continuous po ang aming anti-criminality, anti-terrorism and anti-illegal drugs campaign. Isinasabay mi po yan sa barangay visitations, school visitations, kung saan nagda-dialogue po kami sa mga barangay officials, residents, and then sa school naman sa mga students and teachers, in which mas binibigyan po namin sila ng information para po hindi sila ma-recruit or maging biktima po ng kriminalidad po na nangyayari po sa ating lugar.
Sa PICA din po, meron po tayong livelihood na pinaparticipatean din po through TESDA. Bali kahapon, nagkaroon po kami ng baking, brownies, cake, baking, ganun po yung aming accomplishment together with TESDA po. And then, yung participants din po doon na mga invited din po is yung mga gender-based violence victim. So, yun po. And then, idugtong ko na din po, if ever man po may concern po kayo sa amin, wag po mahihiya or wag po magdadalawang isip na mag-contact po sa hotline number ng Irusin MPS. So ito po yung hotline number ng Irusin MPS, 0998-598-6071. Again po, 0998-598-6071. So for any concerns, lalo na po ang mga taga-Irusin, di po maraway, di po magduwa-duwa na mag-contact po sa Irusin MPS or mag-report sa San Maskinano po ng mga krimen or mga nano po na diri mga daanis na nangyayari po na inihimo po sa community. So salamatunon po. Sige. Sa Irusin partner, maski pag-arog ka ini na bakasyon, mabakasyon ang mga ngunya na December or may mga bakasyonista na madayo sa Irusin, open man ito na mga resort nindo duman. Yes po, ang amo po resort sa Irusin is siguro more or less 16 resorts po yan. Lahat po yan is open naman po. And pigbabantayan of course. Yes po, meron po kitang MAC, yung Motorist Assistance Center, and then sa amo po mayon san barangay na grabe talaga an resort which is an Munbon po. So meron din po tayo diyang pads yung sa naka-standby, naka-establish duman. Naka-establish po before po mag-enter duman sa pasulod po sa madaming resort. May police din yan. And then continuous po yung roving. From time to time po nagro-roving po sa mga resort, and then ganon din sa mga establishment po sa sentro. Sige, nabanggit man kasubago ang Irusin, mga kabarangay. Ito na mga sakrimen na pwedeng mangyari, na nagpapakilala, aron kay yan. May iba man na nagpapakilala, nakilala mo siya, maapod yan sa imo, mayahagadon through sa cellphone. Ako ngaya si arog ka ini, kaipuhan ko ngaya kin arog ka ini na halaga. Ipadara mo na lang ngaya digdi sa sa account ko. Matiwala ka nagpamidbid, nakilala mo siya, nabarkada mo siya, hahagadan ka ki Sintimos. So mag-ingat po kamo kayan kan arog kayan na modus ngunyan, lalong-lalo na ngunyan kasi month of December, pag-iisip kan mga arog kay ini ang kaisipan na may mararaot na kaisipan na dakol ang Sintimos ang kwarta na nag-aarabot sa satuya. Kaya pigsasamantala ninda ini. So arog kay ito ang nangyari na mapamidbid na kilala mo siya, mahagad sa imo kisintimos. Day po kamo tungo tulos kayan. Kung i-verify tulos nindo ang number niya, apodan nindo, mabubusisan nindo siya. Baka mabudol kamo na nagpadara kamo kisintimos sa iya, bako man palan ito ang barkada mo o kapamilya mo na nangangaipo o na naghagad sa imo. So arog po kayan ang dapat nindo nagibuhon kung halimbawa may message sa indo na kaipuhan kung arog ka ini na halaga, tawagan na lang nindo na mabusisan nindo siya kung talagang siya ito. Dakol ang arog na kayan na may nabibiktima na arog kayan ang style na nagpakilala na ako si arog ka ini, tapos nakilala mo siya sa pangaran. Nakukuha ninda ang pangaran. Mga matibayon ini ng mga manluloko. So mag-iwas po kita sa mga arog kayo na modus ngunyan na panahon ni Disyembre. Sige partner, may idadagdag pa sa tuya na kaibahan?
Okay. Posiring kita sa Saro Panyato na kaibahan hali po dyan sa First Mobile Force Company. Sa ngalan po ng ating butihing Provincial Director, Police Colonel Alex Cabrera Daniel, sir. Sa aming Force Commander, Police Lieutenant Colonel Joseric Ornopia de Lopena, sir. Sa lahat ng manonood ng Police Kasanggayanan in Focus, Bicol TV Sorsogon, sa aking mga kasamahan ngayong hapon, magandang hapon po. Ulit po ako si Police Lieutenant Kesea Cesar Veruela from Sorsogon 1st PMFC, at nais ko din po ibahagi yung mga naging accomplishment namin ngayong buwan at nung nakaraang Nobyembre po. Yung pinakauna po is yung maisa naman po kaming active CTG member who voluntarily surrendered, which is in this case maganda po yun kasi na ma-maximize natin yung ma-reach yung community natin in a good way, in a peaceful way. This was on November 15, 2024. And patuloy din po natin ginagawa, lalo na sa PCR, yung pagre-reach out sa community through barangay visitation, sitio sa mga school, and nagkakandak ng lectures kagaya ng Republic Act 7610 on the special protection of children against abuse, exploitation, and discrimination, and also the distribution of IEC materials para mas lalong makamsa o maibahagi natin sa pamayanan na tayong mga kapulisan is ginagawa natin yung trabaho natin, na hindi sila mahiyang lumapit sa atin at saka hindi sila matatakot o anuman, kundi they will see that we are doing our best na para makipag-partner sa mga gawaing peace and order. Also, we also conducted awareness lecture last November 29, 2024 sa Barangay Paco, Gubat, Sorsogon. And after that, last December 5, 2024, same lang din po ng content, awareness lecture regarding Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children, doon naman sa Barangay Payawin, Gubat, Sorsogon. And parati naming ini-aim na maging bahagi sa mga feeding program ng barangay. And last December 3, we have this feeding activity in collaboration with PSFTP sa kanilang 12-year anniversary, kung saan 39 pupils benefited at kindergarten sa Paco, Gubat, Sorsogon, and also distribution of food packs sa mga indigent family doon sa municipality ng Gubat. And lastly, this December 8, we conducted pamaskong handog sa mga Magilas scholars, kung saan itong mga scholars na to patuloy nating tinutulungan para makatapos sila sa kanilang pag-aaral. And kaya binigyan din namin sila ng relief goods and kunting tulong na din sa kanilang handa or Noche Buena ngayong Christmas. And also, kagaya nga ng nasabi ng mga kasamahan ko, we always aim to provide the best of our service in conducting police visibility, traffic management, ISO operations or ISO. Kaya ang maidagdag ko na rin dahil we are celebrating Christmas, dagdag paalala na din na iwasan nating isaksak sa isang extension or electrical plug ang lahat ng mga decoration or appliances. At para sa ligtas na Kapaskuhan ngayong taon,
alamin pa natin yung mga ipinagbabawal na mga paputok ayon sa Republic Act 7183. Katulad ng baby racket, pulling of strings, paper cups, El Diablo at iba pa. Yun lamang po. At sa amin pong hotline, you can contact us in this number 09985988 Ulitin ko po. 09985988 po. Thank you po. Napaaga ang Pasko ng ng First PMFC, namigay na sila ng goods sa kanilang mga scholars ng Magilas. 10 ang Magilas scholars nyo and sa Barangay Paco namigay na rin sila. Yung mga pili lang mga kabarangay dahil po magdumot ito na iba na dai na abot kan sa inda na tabang, pero ang permi kong pigsasabi diyan na ang mas pang nangangaipo kaysa sa tuya ang natatawan po nin tabang Sige, may idadagdag po ang ating kasamahan diyan sa First PMFC, ma'am. Ngayon po, we are looking forward on the preparation para naman po sa distribution of relief goods sa mga identified poorest of the poor from Barangay Pacoan, Barangay Payawin din po. This is with the help of the RPSB team po. Kaya yung focus po natin na barangay, yun yung na-mention ko earlier po. So, congratulations sa ating mga kasamahan dyan sa First Mobile First Company na sa patuloy nilang ibinabahaging tulong sa mga mas pang nangangailangan kaysa sa atin. Sige mga kabarangay, pasiring kita sa Saro Panyato na kaibahan hali po dyan sa Castilla Municipal Police Station. So, Diyos maray na hapon tabi sa Gabos sa Nyaraon po digdi kila Ma'am and Sergeant Sir Mike. Alagad po sa mga nag-iriling, nagadarangog po digdi sa satuyang programa Bicol TV Sorsogon via Facebook Live. So ako po si Plus Corporal Eric Samonte. So ako po ang representative kang Castilla Municipal Police Station. Sa ngaran po kan samuyang snappy na COP, Chief of Police, Police Major John Angelo Romeroso. So may gwa po kaming municipal most wanted number 6. So sa kaso pong rape, so taga San Isidro, Castilla, Sorsogon. So arrested na po siya kang December 10, 2024 po. So by virtue of warrant of arrest, may arrested man po kita. So PD 449, ini pong illegal gambling, illegal na topada. Diyan po sa Barangay Rosal, Barangay Kumadkat, Proc Rosal, Barangay Kumadkat, Castilla, Sorsogon. So sa mo yung mga activities po sa community. So kanakaagi lang pong aldaw kang December kapon 11. Kapon po nagkigwa po kaming initiated outreach program po dyan sa Kirapi, Castilla, Sorsogon. Kay Ribata po digdan sa tuyang mga advocacy support group. Ini pong Guardians International, ang Eagles Club. So mga private individuals. So sila Ma'am Aninipot, tsaka yung mga business sector po, nakaibanan ta po, nagkaigwa po kaming outreach program. So target mi po digdian mga beneficiaries po kan mga kang outreach program mi po digdi yung mga aki po kang sa to yung mga indigenous people, mga IPs po. So tabang noon, diyan po sa Kirapi, Castilla, Sorsogon. So Dakul man partner diyan ang mga IPs. Guaman po mga kapira-pira po. Pero totally ang focus mi digdi yung IPs. So yung mga aki man po na day IP sinabay mi na. So kita po pagawara kitang tiga pili. So ang sa to yung mga programa. So asin ang sa to man pong mobile patrolling. So digdi po sa mobile patrolling mi. So kinakandak mi na po diretso digdi yung ito yung engagement sa community. So sa mga school po, school visitation. So kung naka ilang na po kami invited as guest speaker po sa mga eskwelahan. So sa Kirapi Integrated School, Milagrosa National High School, Kumadkad National High School, kita po ay invited as guest speaker po. So sa mga topic po nga discuss ta digdi ining anti-drug abuse, anti-bullying, ini pong BAUSI 9262.
So in relation po yun sa Children's Month nila. So tsaka yung sa about sa child protection policy po nila. So kita po perdigdang na invite. So dako lang po yung tabang. Sa bako lamang po sa PNP, sa dako lang po yung tabang sa satuyang community, especially sa school, para ma-inform ta po sinda. Totally ma-engage ta po sinda para awareness po bako lamang po sa satuyang community members, but in a sense na ma-engage na din po yung mga estudyante. Kasi totally sinda po talaga mapupusok. Kumbaga, banat lang ng banat kung sa word kang hindi pa nila alam kung ano mga ginagawa nila. So, at least nako-caution po natin yan, nabibigyan po natin ng awareness po. So, meron po kita din na beneficiary, ko na po, yung ating Project Tanglaw. So, continue po, na binisita mo po siya kang nakaaging semana, si Ella Arianda, so IP man po. So, isa man pong indigenous people dyan po sa Purok Rosal, Kumadgad kasi sila sa Sorsogon. So grade 3 na po siya. So ini po si Ella Panduami na po ini na beneficiary po kang Project Tanglaw. So kung agi pong taon na pag-graduate mi na po si Jessie. Si Jessie po. So college na pag-graduate po siya sa college, sa kasiguran po nag-graduate siya sa kursong midwifery. So ngunyan pong Yuletide season, ngunyan pong maabot na Christmas at saka New Year, dako-dako po ang samuyang paghahanda. So standby po dyan 24/7 na sa tuwing Motorist Assistance Center, ang MAC. So, nyaw lang po dyan sa baba po kang samuyang munisipyo. Sa baba po kang istasyon, nyaw lang po dyan sa agihan. Kung may mga kaputan, pwede po yan ranihan. At meron po din po kaming pads dyan sa Kumadka din po, Castilla, Sorsogon. So, yan po ang mga naging accomplishment and activity mo po ka mga nakaaging simana po daw po sa Castilla Municipal Police Station. Okay, hali dyan sa Castilla Municipal Police Station. Ang Project Tanglaw na nabanggit mo, partner, pirang beneficiary nito? Sa ngayon po, isa po si Ella Arianda po. Anong grade na siya? Grade 3 na po siya. Oo. Ang sa Project Tanglaw, kung di ako nasasala, hanggang grade 6 ang pwede tang itabang siya sa iya. Pero day man natitios kan sa tuya ng mga kapulisan na hanggang dumansa na, sigurado ako na parehas kan nainot nindo na opo, si Jessie po na so, beneficiary. Talagang naano po kami, sabi nga Sir Mike, kahit dapat grade 6 yung po si Jessie po, so, awang-awa po talaga kami kasi nandun yung niya, yung talagang niya makagraduate po. Yung kagustuhan niya. Spirit na talagang gusto niya makagraduate at matulungan yung kanyang pamilya. So, congratulations sa satuya na mga kapulisan diyan sa Castilla sa pagtabang ninda sa sarong gustong mag-adal, gustong mag-eskwela hanggang grade 6 na napatapos nga ni ninda kung pirang taon na course sa kolehiyo. Sige, pero bako sana yan mga kabarangay na Project Tanglaw nangyayari doon sa Castilla. May mga beneficiary man po ang satuya ng mga police stations na pigtatabangan na sa inda na pag-ieskwela ng mga kaakian. Sige, pasiring kita sa satuya na kaibahan pahali po dyan sa Barcelona Municipal Police Station. Good afternoon po, ma'am, sir, at Sir Mike. Ako nga po pala si Police Corporal Regine Medina from Barcelona MPS. Share ko lang po ang aming PICAD activities. Noong November 30 po, in-invite po ang aming Assistant WASI PD as guest speaker po in connection po sa National Children's Month. Naging topic niya po dito yung advantage and disadvantage of social media. And yung Safe Spaces Act, Crime Prevention and Safety Tips. Request po talaga ito ng teacher po kasi masyado na pong ang mga kabataan ngayon sa social media, kaya ito po talaga yung nilang topic about po sa social media. And then tinapik din po nila dito ang sa RA 7610 at sa human trafficking po. Nung December po, nag-conduct din po kami ng dishwashing liquid making. Ito po ay initiated po ng Barcelona MPS as livelihood program po. Dito po sa mga ang mga participants po namin dito is yung BHW, Barangay Tanod and
barangay officials po ng Barangay Poblacion Sur. At dito rin po ay nag-conduct din po kami ng information dissemination regarding po sa BAUSI at yung barangay ay paano po mag-handle ng barangay cases and crime prevention tips po dahil po malapit na po yung Pasko, ang Christmas po. So pinag-iingat din po namin sila kasi kalat po ngayon yung mga scam, ganyan. And then yung mga magnanakaw, lalo na po yung pag magpo-post po sila na aalis po sila, pupunta sila sa ganto, inano po namin, ni-remind po namin sila na dapat po na kung aalis po sila ng bahay, wag na po silang mag-post sa Facebook para po hindi po malaman ng kawatan na walang tao sa bahay nila. Yun po. And then ito po, continuous pa rin po ang aming monitoring sa aming beneficiary po sa Project Tanglaw. Ito po yung dalawang kambal po yung po namin dito, beneficiary po namin. And then, barangay visitation, police visibility, libreng sakay at ang aming school visitation. At ang aming upcoming activities po sa December 16 po, magkakaroon po kami ng God Seminar. Ang mga participants po dito is mga teacher po ng San Antonio High School. And then, magkakaroon din po kami ng activities po sa gift giving po para po sa mga selected senior citizen. And then, may personal po kami na gusto mag-initiate po na magbigay po ng regalo sa mga PWD po. Kasi may anak po siya, master na na PWD. So gusto niya pong i-share po yung blessing niya sa mga PWD rin po na kasama ang ating mga kapulisan. Diyan sa Barcelona. Yes po, master. Paano kayo makakaipon ng PWD sa isang barangay o iba-ibang barangay? Meron po, master, doon sa school po doon sa Central. Meron po doon mismo, siguro mga 7 po ata yung nandoon, napansin ko. So sila ang mabibigyan? Yes po, sa Central, Barangay Central? Yes po, master. Sige, may dadagdag pa tayo, partner, sa Barcelona? Wala na po. Yung hotline number, pwede nating ibigay sa ating mga tagapakinig. Sina mga kabarangay, pwede ko man po sa satuya ng mga kaibahan, pwede taman i-remind ang satuya ng mga kababayan sa mga ipinagbabawal na paputok ngunya na na Pasko. Sigon ini sa RA 7183. Pero bago digdi, sige partner, itao mo sa inda ang satuya na o sa indo na hotline number. Sa Barcelona MPS po, kung may concern po, ito lang po ang dapat nyong tawagan, 0998-59-86063. Ulitin ko po, 0998-59-86063. Yan lang po. So yan po mga kabarangay, ang hali po dyan sa Barcelona Municipal Police Station. Sabi ko, may mga ipinagbabawal na paputok, sigon po ini sa RA 7183. Ini na baby racket, bawang, small triangulo, pulling of strings, paper cups, El Diablo, Labintador, Watusi, Judas Belt, Sky Racket, Quitis, sparklers, luces, fountain, jumbo, regular, special, mabuhay, Roman candle, trumpilyo, airwolf, whistle device, butterfly. Ngunyan, maski ito baga na boga, na pigkakarawatan kan mga aki, mga pigsurog po na mga lata, bawal po iyan kasi aram nindo, pigbabalahan pa yan kan mga aki, minsan pigbubugtakan duman sa inutan, minsan gapo or julin or bote, nagtatalbo. Kung matamaan ang sainda ng mga kakawat, makukulugan man po. So sa mga magurang, sana sawayon ta na mismo ang satuyan ng mga kaakian,
para dahil na po sinda magamit kainin ng mga boga or iba pa na mga paputok na ipinagbabawal. So maghiling na lang kamo kay mga fireworks display sa mga LGU, parks nindo, digdi sa Sorsogon City, halos pag-araw kayo na okasyon, pirmi iyan kay igwang fireworks display. So magduman na lang po kamo sa oras kan sa ida ng mga programa sa fireworks display. Mag-ingat lamang po sa paghiling, medyo magdistansya po kamo. Dahil magdukutunon duman sa nag-isisindi kan fireworks, mga firecrackers, fireworks display. Sige, sa pangaran po mga kabarangay kan sa tuwi ng mga naging kaibahan ngunyan, ang kasiguran na Municipal Police Station, ang Huban, ang Irusin, ang First PMFC, ang Donsol, ang Castilla, asin ang Barcelona Municipal Police Station. Asin sa pangaran man po sa tuya na Provincial Director, si Police Colonel Alex C. Daniel, iniman po si Police Executive Master Sergeant Mike Espeña, hanggang sa masunod po niya itong programa na Police Kasanggayahan in Focus.